At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sumpa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Naging bato ang baba ni Zoila na si Sarita at pinalayas ito na kanyang ama. Napunta si Zoila sa Maynila at marami siyang karanasan na masama. At aksidente naman na nagtago siya sa pick-up na sasakyan ni Bubon. Nakita siya ni Bubon at ginising niya ito. Pinatuloy siya sa bahay at nalaman din ni Bubon na siyang batang nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Nakita ni Zoila ang talukbong ng kanyang ulo doon. Nagpasalamat si Zoila kay Bubon at sinabi ni Bubon na sasamahan at tutulungan niya si Zoila na hanapin si Medi Lacson. Ngunit laking gulat niya na nanay niya ang hinahanap ni Zoila at nagtanong siya sa kanyang ina kung kilala niya si Luis Veneracion. Ngunit itinag din ng kanyang ina. Nagalit ito at nagtatanong si Bubon tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. At sinabi na ni Bubon na ang hinahanap ni Zoila ay ang kanyang ina. May magandang balita. Alam ko na kung nasaan yung babaeng hinahanap mo. Talaga? Asan? Natagpuan mo na siya? Oo. At alam ko na matutuwa ka. Oo. Natutuwa ako. At salamat. At natagpuan mo na rin siya. Sana gusto kong makita siya at makausap at humingi ng tawad. Pero kailangan ko pa siyang kausapin para di siya mabigla. At may ipagtatapat din ako sa'yo. Ano yun, Bubot? Ano ang ipagtatapat mo sa akin? Zoila, ang hinahanap mong babae ay ang aking ina. Ha? Siya ang iyong ina? Oo. At sana huwag kang magalit sa akin kung bakit ngayon ko lang sinabi sa'yo ito. Dahil nagkakaila ang aking ina na di niya kilala ang iyong ama. Pero nakita ko sa kanyang kilos at sa mga mata niya ang pagkabigla. Sana huwag kang magalit sa akin, Zoila. Kausapin mong maigi ang nanay mo. Baka sakali na magbago ang isip niya. Bubon, gusto kong maging normal na tao. At ang mama ko, hihingi ako ng tawad sa kanya. Anong sabi mo? Nandito ang anak ni Luis. Bakit andito? Anong pakay niya? Inay, gusto niyang humingi ng kapatawaran sa iyo at sa nagawa ng kanyang ama at ang sumpa niyo sa pamilya niya. Ngayon siya ang naghihirap dahil sa sumpa ninyo. Hindi! Kailanman, hindi ko mapapatawad ang kanyang ama. Inay, ano bang nagawa ng magulang niya? Bakit ganyan kayo sa kanila? At bakit kailangang isumpa niyo sila? Sila ang sumira sa aking buhay na dapat ako sana ang mapapakasawa ng kanyang ama. Pero niloko ako ng kanyang ama. Inahas ako ng kanyang ina. Magkaibigan kami. Pero anong ginawa niya? Nakita niya si Luis. Pero siya ang minahal. Inagaw niya sa akin ang nobyo ko na si Luis.
at siya ang kanyang pinakasalan. Inay, matagal na panahon na ang lumipas. Kailangan na patawarin nyo na sila. At ang sumpa sa kanila, bawiin nyo na. Inay, ako nang nagmamakaawa sa inyo. Hindi. Malaking sugat ang nasa puso ko. Labis ang kalungkutan ko. Alam mo ba yun? Ang aking ama, minahal nyo ba? Minahal nyo ba ang aking ama? Dami mong tanong. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Pag yang sinasabi mo sa akin, hindi pa ako handa para patawarin ang pamilyang yon. Hindi, Bobot! Zoila, malalim ang galit ng aking ina sa magulang mo. Pero kinukumbinsi ko siya. Kaya lang, ang tigas ng kanyang puso. Paano na ako? Paano gusto kong maging normal? Sinabi mo ba sa kanya ang katauhan ko? Sinabi mo ba na ganito ako, bunga ng kanyang sinumpa? Nagkakaganito ako. Huwag kang mag-alala. Baka sa kakakumbinsi ko sa kanya, magkikita din kayo at magkakaroon ka din ng normal na buhay. Salamat, Bobot. Hihintayin ko yun. Naku, salbahe ang kanyang ina. Buti na lang, hindi sa anak. Naku, siya na nga ang may kasalanan eh. Siya pa ang hindi makapag-move on sa nangyari sa kanila. Ayan tuloy, ikaw ang kawawa. Sana naman, wag na siyang magmatigas. Wala naman kong alam na kasalanan kung ano ang kanilang hidwaan noon sa kanila ng aking mga magulang. Ang kwento lang nila sa akin, sinumpa ng nanay ni Bobot ang mama at papa ko. Pati ako, nadamay sa kanilang problema. Kaya ito, naging babaeng ahas ako. Walang normal na buhay nang dahil sa ahas sa ulo ko. At di ko din alam na may kapangyarihan ako na pag nagagalit ako, nagiging bato pag tinititigan ko sila. Alam mo ang hirap ng sitwasyon ko. Pero kailangan na magpakatatag ako para kay mama at sa akin. Para bumalik na rin kami sa normal na buhay. Para maging masaya. At di na ako nakatago sa tao. Yung pangarap ko na makalabas ako. Sana mapatawad na niya ang mga magulang ko. Ako nang hihingi ng tawad sa nanay ni Bobot. Kahit lumuhod ako sa harapan niya para mapatawad niya kami at alisin ang sumpa niya sa amin. Sana nga, best friend. Para naman happy ever after kayo ni Bobot. Alam ko at nakikita ko na mahal ninyo ang isa't isa. Nararamdaman ko yun. Kahit ahas ako. Inay, nagmamakaawa ako sa inyo. Sana patawarin niyo na ang taong nagkaroon ng sala sa inyo. Magkaroon kayo ng katahimikan sa buhay. Inay, nandito ako na anak ninyo. Ano ba? Tigilan mo na nga ako. Oo, mahal kita. Pero hindi ko mapapatawad ang pamilyang yon. Hindi ko sila mapapatawad. At hindi ko aalisin ang sumpa. Kahit sabihin ko sa inyo, ng anak ni Luis ay isang di normal ang buhay. Isa siyang taong ahas. Ang buhok niya ay puro ahas dahil sa sumpa ninyo.
Ay inay, patawarin niyo na sila. Para maging tahimik na tayo. Para masaya na ang pamilya natin. Alam ko, di mo minahal si tita. Inay, kahit ako. Nandito lang ako, inay. Ngayon sila lalapit. Ang mga anak ng traidor at anak na ahas sa akin nagmamakaawa na patawarin ko ang kanyang ama't ina. Kahit kailan, hindi ko mapapatawad ang ginawa nila sa akin. Oo, kahit kailan, nagmamakaawa ako kay Luis. Pero anong ginawa niya? Sinaktan niya ako at pinili niya ang sarina na iyon. Kaya ang puso ko'y nagdurugo. Sila ang dahilan kung bakit naging bato. Oo, sila ang dahilan. At may plano pa ako. Sige, sasabihin ko kay Bubot na gusto ko siyang makita. Hahayaan kong lumuod siya sa aking harapan at magmamakaawa at magkukunwari ako para sa aking anak na si Bubot. Maniniwala ang hayop na yon. Hindi ko tatanggalin ang sumpa ko sa inyo at ayoko ng anak ng aking kinamumuhian at mapapalapit sa kanya. Oo, magkukunwari ako. Magandang plano para makapaghiganti ako sa kanila. Bakit na naman, ha? Ano na naman ang sasabihin mo sa akin, Bubot? Dati pa din na gusto kang makita ni Zoila, ang anak ni Luis. Sigurado ba siya na gusto niya akong makita? Inay, mahal ko si Zoila. At sana, huwag niyo siyang pahirapan. Mahal ko siya, inay. At tanggap ko na ganun na hindi siya normal. Kaya parang awa niyo na, inay. Ako na ang nagmamakaawa sa inyo. Alam mo ba, na madali lang ba yung sinasabi mo sa akin? Ang ginawa nila sa akin, napakasakit. Alam mo ba yon? Inay, alam kong nasaktan ka. Pero noon pa yun. Patawarin mo na sila. Alisin mo na ang sumpa sa kanila. Mahal na mahal ko si Zoila, inay. Dahil siyang nagligtas sa akin. Namatay na sana ako nang nagpunta ako ng bundok. Pero siyang nagligtas sa akin. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya please naman, inay, payagan niyo na humingi siya ng tawad para sa kanyang mga magulang. Inay, please lang po. Nakita mo na bang anak mo? Wala akong panahon sa kanya. Luis, anak. Anak mo pa rin si Zoila. Kahit na ganun siya, wala siyang kasalanan. Dahil sa sumpa ng babaeng nagmahal sa'yo. Kaya di siya naging normal na tao. Yaya, gusto kong maibalik sa pagiging tao ang asawa ko. Anong gagawin ko ngayon, Yaya? Ano?
Talaga, inay. Gusto niyo nang makita si Zoila. Oo, kaya dalhin mo siya dito. Sige, inay. At para makaharap niyo na rin ang babaeng nagligtas ng buhay ko. Oo na, mamaya dalhin mo siya. Ipasyal mo siya dito at may basbas na ako. Opo, inay. Salamat at pumayag ka rin. Salamat, inay. Magandang balita, Zoila. Gusto na ni inay na makita ka. Talaga? Kailan daw? Kailan ako pupunta sa inyo? Mamaya daw, sabi ni inay. Ay, salamat. Salamat at pumayag din siya. At salamat rin dahil di na siya galit. Magkakahingi na ako ng tawad. Bubot, babawiin na niya ang sumpa sa akin. Oo. At magiging normal ka na, Zoila. Magiging masaya na tayo. Ay, naku. Talaga lang ha. Baka kunwari lang yan at may gawing masama sa'yo. Di naman siguro. Kasi anak na niya, si Bobot. Kaya siguro, gusto niya akong papuntahin at babawin na niya ang sumpa. Sana nga. Dahil baka maloko ka. Para makita ko ang salbahing babaeng yan na nagsumpa sa pamilya mo. Mabuti naman at natauhan. Fred, magiging normal ka na ba? Lalo kang gaganda niyan pag nawala na ang ahas dyan sa ulo mo at ang kapangyarihan mo. Oo, siya. Magiging normal na ako at magiging tao na si Mama. Inay, ito po si Zoila, ang anak ni Luis Veneracion. Ikaw si Zoila, ang anak ni Luis at Sarina? Opo. Ako po, tita. Patawarin niyo na po ang mga magulang ko sa nagawa nila sa inyo. Alam ko na sila ang dahilan ng galit ninyo. Siguro naman, napagbayaran na nila ang kanilang kasalanan sa inyo sa tagal na nagkaganito ako. Inay, di lang ang daddy ni Zoila ang nahihirapan. Pati ang mama niya. Lalong-lalo na si Zoila. Matagal na panahon na nagdurusa siya. Oo, nagalit ako. Dahil sa galit na yon, isinumpa ko ang mga magulang mo. Pero, kunwari lang yon. Walang bisa yon. Pero, salita lang yon. Wala yon. Kung ganun po, di ako magiging normal. Itong itsura ko, di na po magbabago. Paano po ang mama ko? Bakit? Anong nangyari ba sa mama mo? Anong nangyari kay Sarina? Naging bato po siya dahil sa akin. Kaya pinalayas ako ng aking ama dahil sa nangyari. Pinalis niya po ako. Kaya kailangan ko pong maging normal. Parang awa niyo na po. Hindi ko inaasahan na ganun ang mangyayari sa inyo. Salita ko lang yon. Dahil nagalit ako. Anong ibig ninyong sabihin? Wala akong kakayahan na bawiin yon. At walang gamot para maalis ang sumpa na yon. Dahil ang alam ko, hindi totoo ang sumpa. Galit na galit ako, oo. Dahil masasama ang mga sinabi ko dahil sa galit na galit ako. Dahil sakit ng loob na naranasan ko. Pero hindi ako pwedeng manakit ng ibang tao. Pero Nay,
Paano yan? Pasensya ka na, Bupot. Hayaan mo at patatawarin ko na kayo sa lahat ng sakit na idinulot ng ama at ina mo sa akin. Pero hindi ko alam kung paano mawawala ang sumpa. Hindi ko alam. Ano kaya ang mangyayari sa kalagayan ni Zuela? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sumpa. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.